parokya ni San Roque. By the way, no, napansin ko si San Roque, nakamotive na siya sa natuan ng Nazareno, no? Nakapulaan siya. Anatol Reverendo, si Marcholo, ang batch 92. Pakiaan sa dos ng kamot, no? Basta kumina, bagay na mga pamasko pa sa iyo. Mga nagdidibusyon sa naton Ginoo doon sa kanya titulo nga Senyor Jesus Nazareno, mga kabuktuhan ko kay Kristo, mapakiana ko. Sino ba sa iyo nalukso pa hindi ko New Year? May nalukso pa sa iyo? May dapat? Nalukso pa ka mo sa New Year? O may nagtango sa ako? May saklag pakiana kasi nga bata. Padre, nalukso ka pa sa New Year? Siring ko, tingko ko na mo paglukso. Siring yan kay nano. Siring ko kay bakit na latag tumubog. Magpipinalit na latag sarawan. Balitaw ano? Kadamo gihapon sa by March 16, 2025, Christianity in the Philippines would be 504 years old. No? Ngan apisar sito na nahalaba sa panahon, no? Damo lang gihapon na naton mga superstitious belief, di ba? Damo lang gihapon. Sa 31, nano nga parte sa merkado ang pinakabisi. Prutasan. Kay nano, nagkukumplito ka mo sa 12 ka mga limpuyog, gano'n? Nga maarap ka mo sa pizza ulo naman, nano man ang pinaka-basic na parte sa hospital. Emergency room. It seems we don't learn, no? From the past. Actually, yan na nasa God, nag-increase itong victims ng firecrackers, no? Kay iniaton mga superstitious belief, ano? Di makita nga ng mga kainchikan. Padayon ang ihapong kita na nagsisinunod sa mga sidukto sa mga inchik. Kay itong era pagturunan is connected with business, no? Sa limara ba ko, yan ang katapusan sa January, mababalit na lang ka mag-change lang ka mo puro siras, kwintas, arin sa mga kulor, pati mga tibot. Deriba? Finsoy. Paputok, kaya naman nagpipinaputok kita. The rationale is to create the noise because they say to drive away the evil spirits. Tama ko din? Tama. May itong era pa naman. So we create noise, especially as we welcome the New Year, to drive away negative energy o evil spirits. Pero we did not learn. Diri kita mga wise na mga Pilipino. Kaya nano, ginsugalan nato ng magpaputok, pero nagpipinaputok kita sa kalsada, salit ng evil spirits nagkakasunod sa iyo mga balay. Salit na next year na magpaputok ka mo, dito ka mo sa itong mga kwarto maniinan, makasaw na iinaway. Dito ka mo pagpaputok sa itong kwarto maniiyong mga kabataan, nagpipinirisbok lang, dito ka mo pagpaputok. Basi magkalawas nila ang evil spirits. So we don't learn. So, ambot magpapanayang nagyapo ngayon. We never learn. Kaya nag-increase na liwa itong mga victims. So let me greet you total kapaman ng 3rd day of January, Happy New Year. Pakigreet sa iyo kami, Happy New Year. Pero ang pakiana, happy ba talaga siya? May sabo na greet na bata, Father, Happy New Year. Sabi ko kay Happy New Year, pero may kahit mo na babarikas na. So, Happy New Year. Happy ba talaga ang New Year mo? I hope o sana maging happy ka sa 2025. Sana. But the Lord wants us to be happy. Revelation chapter 21 verse 5, nasa siya, no? I am making things
2025. Anatong Ginoo karuyang our God is a God of surprises. So, kunta, sa rin pa man maging abyerto kita sa imbitasyon sa Diyos. Basi ito natin ginuungar ang mga kaubayan sa natin kinabuhi, matumanan kita. The Lord wants us to be happy. The Lord wants us to be contented. And the Lord, as much as possible, will do everything. Basi, anaton matuhay ito natin kinabuhi. Nasa sa aton na lang. Waray ko katugon na naton first reader, no? Kaya naging basa ng other alternative readings, no? Kaya na akong basis, usa na akong basihanan sa nakong pamalan kung itong siya ang surat ni San Juan, no? Nasugat siya, mga anak na kita sa Diyos, pero ang atong dadanatan, wala pa sa aton ipasabot. Salamat sa Diyos, no? Sa pagka-iroy ni Maria Santissima, di pasidugan naton. And you know what? First day of the year, we celebrate the motherhood of Mary. And the technical term that is being used by the church is Theotokos. So nano gawin signon sa Theotokos, the bearer of God, siya ang nagtara sa Diyos. In his Marialis Cultus, no? Apostolic letter ni Paul VI, nasugat siya, insa sa iturog nato ni pagpasidungo kan Maria sa kanya pagkairoy, na diin pinaagis ito ng kanya pagkairoy, naging mga anak kita sa Diyos. Nga ina-acknowledge suwat natin ang role ni Mama Mary sa kasaysayang istorya sa pagtalwas sa tao. And because through her, no, salvation came through Jesus Christ ang Nazareno. Kaya maraming mong pagpabilin siya mabata, naging Nazareno siya, no? So, naging mga anak kita sa Diyos, pero ang atong pagdadalatan, waray nagpasabot sa atin. Why? Because God wants us to be part of the story of saving the world. Then, in saving the world, no, nagamit ang Diyos yung mga instrumento. Si Mama Mary is a prototype kung paunan ko kita bumaton sa panawagan sa Diyos sa ato. Ngada sa pagbisita sa kanya sa anghel, and then the angel Gabriel, no, ging pahayag niya ang proposition sa Diyos sa kanya, magiging heroy siya. Si Santa Maria, isang ko nag-aanang-anang siya, nasugad pa siya, paano mahitabuhin niya, hindi man ako nakilala si lalaki. Pero isinan siya sa anghel, magpapanangkong ka sa larang sa Espiritu Santo, si bata. Ngan, nasugad na si Santa Maria o ang daraga ng Maria, nasugad na siya, matuman din sa ako ang imo iginpagawa. Si kundong ihi verbong tuo, matuman, no? So, he submitted to the will of God. Si Santa Maria, no, masugad kita, naiiba siya. Tinuod kay nano, pinpili siya right from the start, no? Dito pala sa tiyan sa kanya iuwi, iginpreserva na siya sa salang na panurundon. Pero doon sa pag-anakan sa kanya ng pagtikang niya, pagsabot sa tamang Mary, she had the choice to say yes or no to God. Kaya she was a free human person. Sugat pa sa aton, no? Kaya naton kapas pagtango o pagdiri, pero siya tinandog sa kaburukon sa Diyos. Na naging masinugtanon siya. Tugtog sa tigilan sa krus. Nakada siya natugpos sa nakalanabang ni Jesu Cristo, naghihimatay, naghihimutas. And because of that, no, after a while, itugod pa sa Diyos na siya mag-exist, basi updani ang simbahan niya na imugso pala, and then ikinsaka siya sa langit.
Tungod sini nga dagok nga pribilehiyo ng grasya na kinita nato nga didakan Santa Maria, makikita nato ito natong kalugariyon. Doon sa bunyag, kinarawat kita sing grasya, naging malinis kita. Kaya doon iwan sa natong pagtubo, we have also the freedom to say yes or no to God's proposal. And I hope and pray na pipiliin natin ang kaburuto sa Diyos. Susundo natin ang Kanya kahuyan. Ang tema sa natin pamalandong yan ang sining tubig, mas maupay ang pagsugo kaysa paghalad sa mga nanglalakong sa natin ng Jesucristo. Actually, ang pagsugod sa rin is thicker than blood. I don't know if you agree with me. Ang pagsugod is thicker than blood for our Lord. Nainugtong gamot doon sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 12, versikulo 48 at sa 50. Nakada siya nag-preach, and then somebody came shouting, "Adi, ang imong iroy, adi, ang imong kabuktuan ng kalalaking anong kababayinan." Nano ang baton sa natong Ginoo Jesucristo. Wala ko iroy, waray ko kabuktuan. Ang akong iroy, ang akong bukto, mao siya na namamati na nagsusunod sa kaburukon sa Diyos. Nagsusunod sa kaburukon sa Diyos. Nga diri nga tanan, nga nasugad, Ginoo, sugad sa natong Ginoo Jesucristo, Dida sa Mateo 7, versikulo 24, nasugad, diri nga tanan nga nasugad sa atong Ginoo makakasaka sa langit, kundi siya na, sira na nagtutuman sa kaburukon sa Diyos. Salit importante ang pagsugod, Mama Mary obeyed the will of God. May pangyari nga, di ba? Salit pasangkalag sa kung dili ka magsunod sa mga dikto'y pakitanan, sugad sa di ka nga ni magsunod, may kakababatiyo. Nang kung dili ka nga ni magsunod sa imo sugo, sa sugo sa imo kag-anak, na itatabo. Marina ang panimalan. Pero kung magsunod ka, everything will be fine. That's why, nasugad ang Proverbio, Kapitulo 12, 48, nasugad, if you obey the will of God, you will be happy. Kung magsunod ka sa kaburukon sa Diyos, magiging malipayon ka. Sa kung ang mga mag-araksawa, kinita ng mga Katoliko, nagsusunod ng padi ako, kamo mga laiko, anak ka sa opisina, nagtatrabaho ka, usa ka na iroy, usa ka na amay, kung ano ka man nagsiservice sa buto. Kung magsusunod ka na sa kaburukon sa Diyos, wala kita samot. Kaya salit pag-isa mo doon sa akong isang nilimbasa mo, siya na magsusunod sa kaburukon sa Diyos, nagiging matadong siya. Ganaan katadungan sa Diyos ang adaliwan sa Kanya. Salita ito kung magsusunod kita sa kaburukon sa Diyos, wala kang pagulang.